Okay, labas ng mga cellphone at picture ng lyrics. Simple lang naman. Wala cellphone? Hindi ko alam. Wala cellphone? Oo nga. Bumata ng 10 taon. May kopya niyo lahat. Sir Mayan, picturean mo yung lyrics. Cellphone? Hindi rin. Start na po tayo. Okay, let's start po. Oo nga pala, Tatay Charlie. Yan, magandang gabi po sa bawat isa. Bagamat napakainit ang panahon, tayo naman po ay may aircon. Thank you, Lord. Amen. At muli nagkasama-sama po sa pag-attend ng prayer meeting at mamaya sa pananalangin. Ayan, magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay tumayo at tayo muna po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoon, muli maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Sa iyong pag-iingat, sa iyong mga provisions sa buhay namin, sa mga araw nagdaan, O Lord God. Salamat, Panginoon, at patuloy kaming humingi ng kapatawaran, O dakilang Diyos, sa aming mga nagawang kasalanan, naging karumihan, mga bagay na hindi kalugod-lugod, Panginoon, sa iyong kalooban, O Lord God. Patawad, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Patuloy namin dalangin na kalinisan na aming mga puso, O Lord God. At patuloy namin madama yung presensya, O Lord God. Hallelujah, Jesus. Sinataas po namin gawain ito, Panginoon. Patuloy kang kumilos, O Lord God. Ikaw ang maghari, Panginoon. Ikaw ang makita, O dakilang Diyos. At patuloy namin madama yung presensya, O Lord God. Yung mga papunta pa lamang, ay ingatan po sila, O dakilang Diyos, sa pagpunta nila sa lugar na ito. At maging, Panginoon, ay yung gagamitin bilang yung daluyan ng iyong banal at buhay na salita, O Lord God. Ikaw po ang patuloy na kumilos sa kanyang buhay. Ikaw, Panginoon, magpala, O dakilang Diyos. Ikaw ang patuloy na mangusap sa kanyang puso, O Lord God. Tulungan mo po siya, gabayan at bigyan ng kalakasan, O Lord God, na gagaling sa iyo. Salamat po ng marami sa gabing ito, Panginoon. At ngayon pa lamang, inakin namin ang katagumpayan ng gawaing ito, Lord God. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan, tayo po ay we will sing praises to His name. Ayan, sa Kanya po pangalan. Sama-sama po tayong umawit, sumamba sa ating Panginoon at patuloy na damhin ang Kanyang presensya. Amen. Yes, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Patuloy po tayong pumikit habang umaawit. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name,
praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. So I give glory, I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory, I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory, I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. You are worthy of our praise, to be praised. You are worthy to be praised, oh Lord, worthy to be praised, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised, oh Lord, worthy to be praised, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Ang ngalan mo itataas, ang ngalan mo itataas, oh Diyos, ika'y itataas, oh Diyos, sapagkat ika'y dakila at tapat, ang ngalan mo'y itataas, oh Diyos, ika'y tataas, oh Diyos, sapagkat ika'y dakila tapang, ngalan mo'y tataas, ang ngalan mo'y itataas, oh Diyos, ika'y tataas, oh Diyos,
yes to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and great. Praise, you are worthy to be praised. You are worthy to be praised, oh Lord, worthy to be praised, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised, for your name is great, for your name is great and greatly to be praised, for your name is great, for your name is great and greatly to be praised, sapagkat ika'y dakila, tapat for the last time, sapagkat ika'y dakila, tapat. Oh yes, oh God, oh ika'y dakila, ika'y tapat, oh Panginoon, oh hallelujah. Yes, oh God, sapagkat ika'y dakila, tapat, sapagkat ika'y dakila, tapat. Yes, oh God, palakpakan po natin Panginoon, sapagkat siya'y dakila at tapat, karapat dapat siyang purihin, karapat dapat siyang sambahin. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Amen. Tayo po ay nadagdagan. At ayan po, nadako po tayo sa patotoo. At sino po ang unang nais magpatotoo? Magbalik ng kapurihan sa ating Panginoon. Ako, siyempre. Nakaisip na ako. Ayun. So, last Friday, Sunday, Monday, Lord, patawad po, hindi kami naka-attend ng Sunday. Pero, nagkaroon naman po ng maliit na gawain doon po sa Isabela, sa aming tito, Leonardo, Tito Boyet, ayan po. Una sa lahat, salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya. Sa mga sasakyan na pumunta ron. Sa Innova, kami ni Noemi, nakamotor lang. Sa Isabela, papunta. Bumiyahe kami ng gabi, wala pa akong tulog, galing ang trabaho. Salamat sa pag-iingat ng Panginoon. Hinto-hinto lang. And salamat sa Panginoon sa magandang panahon at hindi umulan.
At although tirik ang araw, pero mas okay kasi hindi umulan. Mas mahirap magbiyahe ng umuulan. And even dun sa naganap dong wedding, salamat din sa Panginoon at naging maayos, matagumpay. At maging sa aming pag-uwi ay ganun din. Umalis din kami sa Isabela ng gabi. Siguro 9 p.m. ganyan. Salamat sa pag-ingat ng Panginoon. At nakauwi kami ng ligtas at yun, nandun yung kasiyahan sa aming mga puso at dahil nakapunta kami doon, naka-attend isang pamilya at nakapag-swimming din sa swimming pool. Wala kasing beach sa Isabela eh. Buti may swimming pool doon na nakita sila Kuya at Malu na fresh water. Ayan. Sakto naman yung swimming pool nung nakita nila. Nung nakita nila ay kasalukuyan palang sinasalinan ng tubig. Kaya fresh, napakalamig. Kaya na-refresh kami. Ayun. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. Sino po susunod? Ayan, sige po, ako po ulit. Ayun, naalala na napakalaking bagay nung naging gawain bago kami umuwi from Isabela. Nauna na ibang kamag-anak at kami nila naiwan yung Innova sa kami ni mag-asawa ni Noemi ng motor. So nagkaroon ng fellowship kasama nung tito namin si Tuboyet. At naging way doon, ginamit sila Pastora Malu, sila Brother Nelson, ayan, Sister Noemi, upang mag-share ng gospel at ipaalam yung kaligtasan ay hindi lahat actually ng tao. Kasi ang alam nila, tinanong sila isa-isa, alam nila lahat ay anak ng Diyos. Ayan. Lahat ng bawat isa anak ng Diyos. So, nagbasa sa Bible, gano'n, na hindi lahat ay binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. So, naging way yun. Talagang nasa heart din namin na siyempre maligtas yung mga mahal natin sa buhay. Ayun, ginamit yung family. And at the same time, napag-pray at naging maganda yung fellowship na yon hanggang sa kami ay matapos, hanggang sa kami ay umuwi. Kaya purihin po ang Panginoon sa naging matagumpay na gawain na yon. Amen. Wala pa rin po. Meron na. Siguro di alam nila dito, Joe. Ayun, kasi nung pauwi kami, sa Isabela po kasi may mga karsada doon na zigzag din na karamihan ng dumadaan doon puro trailer truck na 16-wheeler, mga ganun. Sa Santa Fe, sa may Santa Fe. Tapos matarik din yung daan. Gabi kami dumaan doon. So, ano ba? Every time na dumadaan ako doon, kasi minsan umakit po ako Isabela nang ako lang, hindi ka makasama sila mama, ibang sasakyan dala ko. May mga nakikita ko mga sasakyan na na-aksidente doon sa lugar na yon. Wala akong akyat sa Isabela hanggang makauwi ako ng Bulacan na wala akong nakita na walang aksidente doon. Every time na dumadaan ako doon, may aksidente doon. Pinakamahina, 3. Doon sa karsada na yon. Nung pupunta kami na Isabela, nakalis na kami dito sa Bulacan. Doon na kami sa karsada na yon. Wala akong napapansin na mga aksidente. Tapos pagdating namin Isabela, kwentuhan. Sabi nila, nakita niyo ba yung kaninang truck nakatagilid? Tapos yung isa jeep naman, basag yung harapan. Tapos yung motor nasa loob. Sabi ko, di ko ako nakita. Wala akong alam. Galing ka ako nakita nyo. Ako nagdadrive, di ko nakita. Pero ayun, kala ko ganun na lang. Pero nung pauwi kasi kami, muntik na kami mismo maaksidente.
overtake kami dun sa truck kasi hindi man pwedeng hindi ka overtake dun kasi bukas pa kami makakauwi. Umagahin kami. So, ayun. Sinundan ko yung bus tapos yung isang sasakyan pa. Tapos sa pangatlo kami. Kurbada. So, blind curve talaga. Tapos, nung nakalusot na yung bus, nakalusot na yung isang sasakyan, magkakabuntutan kami. Tapos, nakalagpas niya sa harapan ko, ito yung, paano ko ba i-explain? Ito yung kasalubong namin, ito na kami. Tapos, yung truck, na-overtake ako, ito. Hindi ko alam kung namreno yung truck. Pero yung nasa harapan namin namreno. Ako, di ako namreno kasi di na ako pwede mamreno, alanganin na. So, tindiretso ko. So, ayun. By the grace of God, ito kami, buhay pa. Kompleto. Walang naging aberya sa buong biyahe namin. Walang naging aksidente. Tapos pagtingin ko nung side mirror ko, naka-overtake din yung iba ko sa likod. Ibig sabihin, walang na-aksidente. Nakaraan yung dalawa pa sa likod ko. Marami nakasunod sa amin. Kasi ganoon sa bundok sunuran talaga yun pag may overtake Lalo na pag may malaking overtake, susundan mo talaga yan kasi parang siya yung shield mo Parang ganun po dun pag nasa bundok kayo dumadaan. So, ayun. I thank God dahil... Tapos ang kanta pa nung time na yon, nagpapatugtog ako Ang kanta nung time na yon, Waymaker. Waymaker, Miracle Worker. Promise Keeper, Light in the Darkness. Gabi din So, ayun. Glory to God talaga kasi hindi kami pinabayaan ni Lord. At nakauwi kami ng buo. Tapos, announce ko na rin po pala na gagamitin tayo ni Lord para dun sa VBS na mangyayari sa outreach this coming Fridays and Saturdays of May. So, baka kaya hindi pa kami kinuha ni Lord kasi may purpose pa kami. Glory to God. Ayun, thank you po. Maraming salamat po sa gabing ito. Na kami po, Lord, maraming salamat po na kami po muling nagkatipon-tipon ngayong gabi na ito. Salamat po sa pagkakataon na binigay nyo upang kami makapagpanalanginan. Salamat po sa inyong kabutihan, pag-iingat sa bawat isa at walang sawang pagmamahal sa aming Panginoon po. Humihingi rin po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala, sadyaman o hindi, Panginoon po, at sa lahat ng aming pagkukulang. Hinihingi rin po namin ang inyong presensya sa aming kalagitnaan, Panginoon ko. Kayo po manguna sa aming pagtitipon ngayong gabi. Ninisin niyo po ang aming puso at isipan. Nawa po'y maging karapat-dapat kami sa inyong pagsamba at pakikinig na iyong mga salita. Panginoon, patuloy niyo po kayong pag-isain ang inyong pag-ibig at pananampalataya. Nawa po'y maramdaman namin ang iyong kapangyarihan at kapayapaan, Panginoon ko. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin, idinadalangin din po namin. Nagabayan niyo po at pakaingatan ang aming mga pamilya, mahamahal sa buhay, Panginoon ko. At tulungan niyo po kami na patuloy na magtiwala sa inyo sa lahat ng panahon ng aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pinakamataas na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you po, Lord. Dahil po Mother's Day, ang i-exhort ko po ay tungkol sa mga ina. Ito po ang title. Ang puso ng isang ina ay larawan ng pag-ibig at kabutihan ng Diyos. Sabi nga po sa Kawikaan 31 verse 28, nagsisitindig ang kanyang mga anak at siya'y tinatawag na mapalad. Gayon din ang aking asawa at siya'y pinupuri. Sa talata po na ito, naglalarawan na isang mabuting ina at asawa na may takot sa Diyos dahil sa kanyang pagmamahal, pagsasakripisyo, at kabutihan, siya ay pinapalagahan at pinupuri ng kanyang pamilya.
Pinapakita rin po dito ang tunay na kagandahan ng isang ina ay hindi lamang po sa panlabas na anyo nakikita, kundi higit po sa kanyang puso. Puso na handang magmahal, puso na nagmamahal na walang katulad at katapatan sa Panginoon at kanyang pamilya. Sabi nga po dito, nagsisitindig ang kanyang mga anak, na ang ibig po pala sabihin, nagbibigay galang, pagkilala at pasasalamat ang mga anak sa kanyang mga ina. Ganun din po tayo sa ating Panginoon po, di ba? Nagsisitindig tayo bilang mga anak niya, nagbibigay galang tayo sa ating Panginoon na may likha ng lahat. At tayo nagpapasalamat ng buong puso. Tinatawag din pong mapalad ang mga ina dahil nakikita nila kung paano ang isang ina ay nagsisikap, nagtitiis at nagmamahal na walang inaantay na anumang kapalit. Ang isang mabuting ina ay handang magsakripisyo para sa kanyang pamilya. Kahit po minsan, siya ay napapagod, nahihirapan, mapapagod pero hindi titigil. Mapapagod pero hindi titigil, kundi patuloy na magmamahal at maglilingkod para sa mga mahal niya. Sinasabi rin po dito sa talata, napurihin siya, pinupuri siya ng kanyang asawa. Ipinapakita po dito na mabuting asawa at ina hindi lamang po pagpapala sa kanyang mga anak, higit lalo sa kanyang asawa at kanyang buong tahanan. Ang kabutihan, karunungan at pagmamahal ng isang ina ay nagiging dahilan ng pagkakaisa, pagmamahalan, at kapayapaan ng buong sambahayan o ng kanyang buong pamilya. Mahalagang paalala po ito sa atin, sa lahat na huwag po nating babalewalain ang sakripisyo ng ating mga ina. Habang may panahon, ipakinat natin ang ating pagmamahal, pasasalamat sa kanila. Maraming sakripisyo ang ginagawa ng isang ina na kadalasan hindi natin nakikita. Pero ito po'y nakikita ng ating Panginoon Diyos. Sa Biblia po makikita natin kung paano pinapahalaga ng Diyos ang isang ina sa kanyang mahalagang tungkulin sa pamilya at pananampalataya. Ang pamilya po ay regalo mula sa Diyos at bahagi ng isang pinakamagandang regalo nito ang isang ina. Na binigay po sa atin ng Diyos upang tayo mahalin, arugain at gabayan sa lahat ng oras. Sabi nga po sa Isaiah 66 verse 13, kung paano inaaliw ng isang ina ang kanyang anak, gayon din ko kayo aaliwin. Parang napakasarap po sa puso na kung paano po tayo inaaliw, inaarugat, minamahal na ating mga ina, gayon din tayo inaaliw na ating Panginoon. Di ba ang isang ina kapag may problema sa pamilya at mga anak po natin, hindi pa man po nila sinasabi, nararamdaman na natin. Kahit di nila sabihin, alam natin na may bumabagabag sa kanila. Ganon din po ang Panginoon sa atin na mga anak niya. Di pa man natin sinasabi, alam na po ng Diyos kung ikay nababagabag, nababahala. At ang isang ina po ang unang nag-aalala, nananalangin at lumalapit sa Diyos para sa kanyang mga anak. Ang tunay na ina ay may sakripisyo. Wala pong perpektong ina, pero marami pong handang magsakripisyo para sa kanyang pamilya. Na minsan, nakakalimutan lang ang sariling pangarap para lang sa mga mahal nila. Tahimik man silang napapagod, pero patuloy silang lumalaban dahil mahal na mahal nila ang kanilang pamilya. Ang ina po ay dapat natin parangalan, pasalamatan, hindi lang po tuwing Mother's Day, kundi araw-araw, sa bawat oras na ating buhay. Huwag natin balewalain ang mga sakripisyo ng ating mga ina. Habang may panahon pa, naririnig pa na tayo, nasasabi pa natin, ipakita natin ang ating pagmamahal, pagrespeto at pasasalamat sa kanila. Lalo na po ngayon, sa mga panahon ngayon, maraming mga problema, maraming mga ina o pamilya ang dumaraan sa pagod, problema at pagsubok. Ngunit patuloy na lumalaban dahil sa kanilang mga mahal sa buhay.
Kaya nararapat lamang po na sila ay ating parangalan, ipanalangin at pahalagahan at pasalamatan araw-araw. Ang puso ng ina ay larawan ng pag-ibig. Pag-ibig na walang katulad. Di ba si Lord, yung pag-ibig niya sa atin, binigay niya po yung nag-iisa niyang bugtong na anak para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Pag-ibig na, kahit po tayong ina hindi mo natin kaibigay yung nag-iisa mong anak para lang tubusin yung mga taong makasalanan. Si Lord lang po yun. Pero ang mga ina, hindi man po nila kaibigay yung nag-iisa lang anak para sa mga kasalanan. Handa po silang magsakripisyo. Yung pagmamahal po nila, walang katulad. Kahit minsan nasasaktan sila, patuloy at patuloy pa rin silang lalaban. Mag-aaruga at tapat na magmamahal para po sa mga mahal na sa buhay. At sa buhay ng bawat ina, makikita po natin ang kabutihan ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Dahil binigyan po tayo, ang bawat isa sa atin, ng ina na handang magsakripisyo, magmahal, na walang katulad. Kaya nga po ngayong Mother's Day, o araw-araw, di lang po ngayong Mother's Day, kahit araw-araw po ng ating buhay, magpasalamat po tayo. Magpasalamat tayo sa Diyos para sa ating mga ina, sa mga buhay nila. Mahalin natin sila dahil regalo ng Diyos sila sa atin. Ipanalangin natin ang kanilang kalakasan, ang kanilang kaligayahan. Higit sa lahat, tularan natin ang kanilang pananampalataya at pagmamahal na walang katulad. Kami nga po no Mother's Day, dahil wala po si Mama, ito kami nag-celebrate sa Mount Zion. Pero nagpapasalamat po kami kasi kahit wala siya, alam mo yung damang-damo mo yung pagmamahal na binigay niya. Kaya po habang kasama natin, mga mahal natin, patuloy tayong magpasalamat. Patuloy natin ipakita yung pagmamahal natin sa kanila. Kasi sila po yung mga kasama natin sa buhay. Hindi kayo iiwan, hindi kayo pagpapalit kahit kanino. Yun lamang po. Tayo po yung manalangin. Ama naming mapagmahal at makapangyarihan Diyos. Muli, maraming salamat po sa oras na ito na kami nagkatipon-tipon at magpapanalangin ng Panginoon ko. Maraming salamat po sa inyong presensya, kapangyarihan at kapayapaan na aming nadama. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, lalong-lalo na po sa buhay ng bawat ina, Panginoon ko. Tunay nga po na isa ito sa pinakamadagandang regalong kaloob nyo sa bawat pamilya, lalo na po sa inyong mga anak, Panginoon ko. Patuloy niyo po kaming gabayan at patnubayan sa lahat ng oras. Idinadalangin din po namin na ang iyong mga salita na aming napakinggan, naway tumimo sa pinamatabang bahagi na aming puso. Ito po ay patuloy na maging gabay namin sa araw-araw at tulungan niyo po kami, Panginoon ko, na maisabuhay ang inyong kalooban. Basbasan niyo po ang bawat isa sa amin, ang aming mga pamilya. Proteksyonan niyo po sila, Panginoon ko. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin sa lahat ng oras. Pakaingatan niyo po kami sa aming pag-uwi. Patuloy niyo po kayong pagpalain at pag-isahin ang iyong pag-ibig. Ibinabalik po namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng papuri, pasasalamat at kaluwalhatian. Ito po ang aming samot dalangin sa pinakamataas at makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen.